Kabilang ang mga katutubo ng Barangay Bulalakaw sa munisipalidad ng Coron, Palawan, sa mga indigenous peoples o IP sa Pilipinas na nananatiling may problema sa pag-aari ng kanilang mga ancestral domain. Bagamat nariyan ang Republic Act 8371 o mas kilala bilang Indigenous Peoples' Right Act o IPRA, na tutulong upang masigurado ang social at economic survival ng mga katutubo, ay bigo pa rin itong tugunan ang karapatan ng maraming katutubo sa bansa. March 11, 2014, nagsagawa ng pagdinig ang Sangguniang Bayan ng Coron, Palawan, at dito ay ibinasura ng konseho ang hiling ng mga IPs na ilagay sa kanilang mga pangalan ang pagmamay-aring mga lupain na ayon sa mga ito ay minana pa nila sa kanilang mga ninuno. Paliwanag naman ng Sangguniang Bayan ng Coron, napabilang di umano ang Barangay Bulalakaw at ilan pang mga isla bilang public domain sa pamamagitan ng Executive Order No. 35 na nilagdaan ng Noy Acting Governor na si General Newton Gilbert noong July 5, 1912 hanggang sa ito'y naging independent baryo ng Coron noong July 18, 1961. Ayon kay Delito Sumangil, NCIP Administrative Officer, mahigit 40,000 hektarya ang kabuang lupain na ibig ng mga katutubong Kalamyan Tagbanwa na mapa sa kanila na mariin namang tinututulan di umano ng konseho. Problema ng Bulalakaw kasi may mga nagko-question doon sa claim ng mga Tagbanwa sa isla nato. At titingnan din nila kung ito ay nararapat na bigyan ng malaking pansin kasi ito ay isang katutubong pamayanan. At ang trabaho po ng ating mga mambabatas ay tingnan din ang kapakanan at proteksyonan yung kanilang karapatan bilang katutubo ayon sa ating batas IPRA. Dahil dito, agad na kumilos ang Kongreso sa pamamagitan ng House Committee on Indigenous Cultural Communities and Indigenous People sa paunguna ni Chairperson at North Cotabato 2nd District Representative Nancy Catamco. July 17, 2015, agad na tinungo ng komite ni Catamco ang Coron, Palawan upang magsagawa ng on-site inspection at consultation sa lugar. Mula Coron Island patungo ng Barangay Bulalakaw, bumiyahe ang grupo ng 5 oras balikan gamit ang isang motorbangka upang personal na bisitahin ang mga katutubo. Bagamat mapanganib, tila hindi alintana ng grupo ang hampas ng alon, dilim ng karagatan at haba ng biyahe, marinig lamang ang hinaing at problema ng mga katutubo. Kailangan natin makita yung ating mga kapatid na mga lumad dito sa Bulalakaw, no? Dahil ito sa usaping karapatan nila sa kanilang ancestral domain. Kaya kahit gaano katindi yung ating dinaanan, ay pinuntahan talaga natin sila para makikita naman natin yung mga magagandang mukha ng ating mga kapatid na IPs. Mga diwata, mga diwatang IPs. So, yung pagpunta nyo dito, ano po ang magiging proseso ng pagdinig po sa concern na gusto nila ipabot? Sa ngayon gusto lang namin makita, ocular inspection lang ito, no? Para makita natin itong Bulalakaw. Pero bukas sa hearing with the government officials at other stakeholders, ay nandoon naman lahat, no? So ito lang ngayon, pinuntahan natin ito para lang makita natin mismo yung ating mga kapatid na lumad or IPs na nandito. Sa kalaunan, napag-alaman na away pamilya ang ugat ng lahat ng issue. Pinangunahan daw ng isang Vicente Salva, kapatid ni Apo Susimo Salva, leader ng Tagbanwa community, ang pagtutol na maibigay ang kadti sa mga katutubo dahil ninanakaw lamang daw ng kanilang mga leader ang ibinabayad na royalty mula sa mga negosyante. Pangalawa, hindi rin maipaliwanag ng IPMR o Indigenous Peoples Mandatory Representative ang problema ng mga katutubo sa konseho dahil suspendido ito. Maging ang ilang konsihal ay damay rin sa problema. Ito'y matapos kasuhan ng mga katutubo ang ilan sa kanila dahil sa umano'y pangingialam, dahilan upang hindi mo na ito matalakay at umusad sa Sangguniang Bayan. Dahil dito, kinausap ng komite ang 2 panig at matapos ang halos 4 na oras na pagdinig ay agad naman itong naayos. Ipinaliwanag din ng mga mambabatas sa ilang grupo kung papaano magiging kapakipakinabang sa kanila kapag naibigay sa kanila ang kadti, bagay na naunawaan naman ng oposisyon. Sa tulong ng komite, nagkasundo rin ang magkaaway na magkapatid na sina Vicente Salva at Apo Susimo. Sa pangkalahatan, ikinagalak ng komite ang naging resulta ng kanilang pagtungo sa lugar at umaasang magiging maayos ang lahat at inaasahang maibibigay sa mga katutubo ang mga karapatan nito, partikular sa kanilang mga lupain. Hindi na ho siguro magkakaroon ng opposition kasi there will be a better relationship between the
NCIP, municipal government, sa pagpapatupad ng CADTI. Ay napakalaking oportunidad sa amin to na napakinggan yung panig namin na kung paano namin harapin legally itong usapin na ito sa Batas IPRA, at least na nakarating sa Kongreso na hindi lang isang panig ang titingnan nila kundi lahat ng panig. Kung maaprobahan o hindi yung CADTI, at least narinig ang lahat ng panig. Malaking tulong, no? Yung naresolba natin, yung magkakapatid na nag-away-away, malaking tulong ito. Yung ating mga munisipyo, kung nakita nilang nagkakaisa, yung ating mga tribo, ay tutulungan nila ito. Kaya dapat importante sa tribo na talagang magkakaisa. Ipinangako ng mga mambabatas sa pangunguna ni Congresswoman Nancy Catambo na muli silang babalik dito sa Coron, Palawan upang alamin ang kalagayan ng mga katutubo sa Barangay Bulalakaw matapos nga ang ginawa nilang on-site consultation sa lugar. Mula dito sa Mount Tapias, Coron, Palawan, Alan Tamundong, Sunshine Media Network International.